Don't worry, Leo. Of course she won't do anything. Saan naman siya pupunta? Masyado siyang traditional, masyadong martir para gumawa ng eksena. Ang boses na yon, malambing ngunit may talim na parang bubog, ay tumagos sa pinto ng surgeon's lounge at humiwa sa pagod kong diwa. Nakahawak ang kamay ko sa seradura, handa nang pumasok para magtanggal ng surgical cap at maskara. Ngunit bigla akong napako sa aking kinatatayuan. Ang hangin mula sa aircon ng pasilyo ay tila naging yelo na gumapang sa aking balat. Narinig ko ang mahinang halakhak sa kabilang linya bago nagpatuloy ang boses. Yeah, I know. See you later. I love you. Dahan-dahan, ang pinto sa dulo ng hallway ay bumukas. Lumabas si Nina Ramos, ang pinakabagong intern sa aming departamento. Ang telepono ay nakadikit pa sa kanyang tainga. Nagtama ang aming mga mata. Ngumiti siya, isang nangiting matamis at mapanlait. At sa ibabaw ng lahat, isang sobre na gawa sa mamahaling papel na kulay perlas. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging ang pangalan ko ang nakasulat sa magandang kaligrapiya. Doktora Karina del Rosario. Nanginginig ang mga daliri kong binuksan ito. Ang papel sa loob ay mas makapal, mabango, at may mga letrang ginto na nakaukit. You are cordially invited to celebrate the union of Nina Ramos and Leonardo del Rosario. Ang pangalan ng aking asawa, Leonardo del Rosario. Ang pangalan na dala-dala ko sa loob ng 20 taon. Biglang bumalik sa aking alaala ang sarili naming kasal. Isang maliit na kapilya sa probinsya, walang mga magagarang bulaklak, walang 5-star na hotel. Ang tanging mayroon kami ay ang mga pangakong binitiwan sa harap ng Diyos. Simple, tahimik, at sa paniwala ko noon, totoo. Isinara ko ang imbitasyon. Ipinatong ko ito sa mesa. Ang mga gintong letra ay tila nangungutya sa akin. Ang bawat detalye, ang petsa, ang lugar sa Bonifacio Global City, ang listahan ng mga ninong at ninang na kilala sa alta sosyedad ay isang sampal sa aking pagkatao. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay para sa mga taong may pag-asa pang mabuo ang kanilang winasak. Ang sa akin ay nadurog na. Nang gabing iyon, umuwi si Leo na may dalang ngiti. Ang parehong ng ngiti na minahal ko noon at kinasusuklaman ko ngayon. May dala siyang isang maliit na paper bag. Inabot niya ito sa akin. Ang mga matay nagpapanggap na puno ng pagmamahal. Happy anniversary, mahal, sabi niya. Hindi man natin engrandeng ma-celebrate, gusto ko lang malaman mo na naaalala kita. Binuksan ko ang regalo. Isang bote ng pabango na nabibili lang sa department store. Murang-mura, isang bagay na hindi niya kailanman ireregalo sa kanyang sarili. Itinabi ko ito sa ibabaw ng dresser, sa tabi mismo ng imbitasyon sa kasal na maingat kong itinupi. Ang dalawang bagay na yon, magkatabi, ay ang perpektong buod ng 20 taon ng aking buhay may asawa. Isang mamahaling kasinungalingan at isang murang katotohanan. Hindi ko siya tinanong, hindi ako nagsalita. Naghanda ako ng hapunan. Ang aming mga kilos ay choreographed na ng 2 dekada ng pagsasama. Kumain kami sa katahimikan. Pagkatapos, habang naghuhugas ako ng pinggan, naramdaman ko ang kanyang mga braso na yumakap mula sa aking likuran. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking leeg, ang kanyang hiningay mainit sa aking balat. Salamat sa lahat, mahal. Bulong niya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng sinseridad na kaya niyang pikein. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng sabon at ng init ng kanyang yakap, naramdaman ko ang dulo ng isang patalim na bumaon ng dahan-dahan at malalim sa aking puso. Ang pinakamatamis niyang salita ang naging pinakamasakit na sandata. Kinabukasan, ang katahimikan sa aming bahay ay may bigat na parang bato. Ang bawat sulok na dati pamilyar ay tila naging espasyo sa isang entablado.
naghihintay sa pagsisimula ng isang masakit na dula. Nagtimpla ako ng kape, isang ritual na ginagawa ko tuwing umaga sa loob ng 20 taon. Ngunit ngayon, ang bawat galaw ko ay may kasamang pag-iingat na para bang ang isang maling kilos ay maaaring bumasag sa naninigas na tensyon sa pagitan namin. Naupo si Leo sa hapagkainan, nagbabasa ng dyaryo na parang walang nangyari. Ang kanyang kahinahunan ang pinakabrutal na anyo ng karahasan. Hinintay kong matapos siyang humigop ng kanyang kape bago ko dahan-dahang inilapag ang imbitasyon sa ibabaw ng kanyang binabasa. Ang kulay perlas na sobre ay isang maliwanag na mantsa sa itim at puting pahina ng balita. Hindi niya ito tiningnan. Ano yan? Tanong niya. Ang boses ay kalmado pa rin. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako binigyan ng pabango kagabi? Tanong ko, ang aking boses ay hindi galit, hindi malungkot. Ito ay boses ng isang siruhano na nagtatanong ng sintomas, malamig at direkta. Doon niya lang ibinaba ang dyaryo. Tiningnan niya ang imbitasyon at pagkatapos ay tumawa siya. Isang tawang pilit at walang saya. Ano ka ba, mahal? It's a prank. A sick joke from someone at the hospital. Alam mo namang maraming naiinggit sa atin. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Hinahanap ang kahit katiting na bahid ng katotohanan. Ngunit wala. Ang nakita ko lang ay isang maskarang perpektong isinuot. Isang maskara na gawa sa 20 taon ng kasinungalingan. Leo, nakita ko si Nina kahapon. Sabi ko, suot niya ang singsing. Naririnig ko siyang kausap ka sa telepono. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho. Napalitan ito ng isang ekspresyon ng pagkainis na para bang ako pa ang gumawa ng pagkakamali. So, you were spying on me? At ngayon, naniniwala ka sa isang intern na desperada lang sumikat? Karina, for God's sake, bakit ba palagi kang negatibo? Hinawakan niya ang aking mga kamay. Malamig ang mga ito. Hindi mo ba nakikita? Ito ang gusto nilang mangyari, ang sirain tayo. At pagkatapos, binitiwan niya ang pinakamasakit na bala. Siguro kaya hindi tayo magkaanak. Dahil sa stress na binibigay mo sa akin, palagi kang nag-iisip ng masama. Ang bawat salita ay isang dagok sa aking sikmura. Ako, ang problema ay ako. Sa isang iglap, ako ang naging kontrabida sa sarili kong kwento. Bago pa ako makasagot, isang malakas na busina ang narinig namin mula sa labas, kasunod ng pagbukas ng pinto. Ang aking biyanan, si Doña Esmeralda, ay pumasok na parang pag-aari niya ang mundo. Leo, hiho, dinalhan kita ng paborito mong ensaymada. Sigaw niya bago napako ang kanyang tingin sa imbitasyon sa mesa. Kinuha niya ito, ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa. Inasahan ko ang galit na ibubuhos niya sa kanyang anak. Ngunit nagkamali ako. Ang galit na yon ay sa akin niya ibinaling. Ayan, sabi niya, idinuro ang imbitasyon sa aking mukha. Ano ang sinasabi ko sa'yo? Pabaya ka kasing asawa. Kung binigyan mo lang sana ng anak si Leo, hindi iyan maghahanap ng iba. Ano pa bang silbi mo kung hindi mo man lang mabigyan ng tagapagmana ang apelyido namin? Ang kanyang mga salita ay mga batong ibinato sa akin. Habang si Leo ay tahimik lang na nakatayo sa gilid, nagpapanggap na umaawat, ngunit sa totoo lang, ay hinahayaan ng kanyang ina na gawin ang maruming trabaho para sa kanya. Mabuti na lang at mayaman ang pamilya mo at naipagamot mo si Leo noon para maging malusog. Dagdag pa ng matanda, isang kasinungalingan na matagal na nilang itinanim sa isipan ng lahat. Nakatayo ako roon, napapaligiran ng 2 taong dapat sana ay pamilya ko. Ngunit sa sandaling iyon, sila ay mga mangangaso at ako ang kanilang sinisilang biktima. Ang hangin sa silid ay kumapal at pakiramdam ko ay malulunod ako. Matapos ang isa pang sermon tungkol sa aking mga pagkukulang bilang asawa, umalis din sila. Magkasama,
na parang isang nagkakaisang koponan. Naiwan akong mag-isa sa katahimikan ng aming bahay. Naglakad ako papunta sa salamin, sa may pasilyo at tiningnan ang aking refleksyon. Isang babaeng mukhang pagod na may mga guhit ng kalungkutan sa paligid ng kanyang mga mata. Totoo ba ang sinabi nila? Ako nga ba ang may kasalanan? Habang ang laso ng pagdududa ay nagsisimulang kumalat sa aking isipan, biglang nagring ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan sa screen, Nurse Teresita. Sinagot ko ito, ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Doktora, pasensya na po sa abala, sabi ng pamilyar na boses sa kabilang linya. May halong pag-aalala at pagmamadali. May kailangan po kayong makita sa hospital, isang bagay na matagal nang itinago ni Sir Leo. Ang biyahe papuntang ospital sa gitna ng gabi ay kakaiba. Ang mga pamilyar na kalsada ay walang laman, nababalot sa dilaw na ilaw ng mga poste. Ang ospital mismo, na karaniwang maingay at puno ng buhay at kamatayan, ay tahimik. Tanging ang mahinang ugong ng mga ilaw sa pasilyo at ang paminsan-minsang tawag sa intercom ang sumisira sa katahimikan. Bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay may kasamang alingawngaw, na para bang ang sarili kong mga yapak ay humahabol sa akin. Naabutan ko si Nurse Teresita na naghihintay sa tapat ng medical records section. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado at puno ng kabaitan, ay may bahid ng determinasyon. Si Teresita ay matagal nang naninilbihan sa aming pamilya. Mas matapat pa siya sa alaala ng aking ama kaysa sino mang nabubuhay. Doktora, bati niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Salamat at dumating ka. Wala nang paligoy-ligoy pa. Giniyan niya ako papasok sa isang silid, sa pinakadulo ng pasilyo, ang bodega ng mga lumang files. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na papel ay sumalubong sa akin. Dito inilalagay ang mga kasaysayan ng sakit at paggaling na nalimot na ng panahon. Matagal na akong naghihinala, doktora. Pag-amin ni Teresita habang binubuksan ng ilaw. Mula pa noong araw na sinabi ni Sir Leo na nagpa-check up siya sa ibang bansa. Walang sino mang doktor ang aalis ng bansa para sa isang simpleng executive check-up. Lalo na't ang pamilya ninyo ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamagaling na ospital sa Pilipinas. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang luma at tansong susi. Naitago ko po ito. Susi sa isa sa mga personal na filing cabinet ng inyong ama. May mga bagay siyang itinatago dito na para lamang sa pamilya. Itinuro niya ang isang kulay abong steel cabinet sa sulok. Kinakalawang na ang mga gilid. Lumapit ako. Ang puso ko'y dumadagundong sa aking dibdib. Isinuksok ko ang susi sa kandado. Sa simula'y ayaw bumukas, ngunit sa kaunting puwersa, umikot ito, kasabay ng isang tunog ng lumang bakal. Bumungad sa akin ang mga folder na maayos na nakasalansan. Karamihan ay mga papeles ng negosyo at mga titulo ng lupa. Ngunit sa pinakalikuran, may isang manipis na folder na walang label. Nanginginig ang kamay na kinuha ko ito. Sa loob, may iisang medical record. Ang pangalan ng pasyente ay hindi Leonardo del Rosario, kundi isang alias. Ngunit ang petsa ng kapanganakan, ang blood type, at ang pangalan ng doktor na tumingin. Isang matalik na kaibigan ng aking ama na matagal nang pumanaw, ay tumutugma lahat. Pinasa ko ang mga nakasulat, mga resulta ng laboratorio, mga tala ng doktor, at sa pinakababa, sa ilalim ng heading na Final Diagnosis, ay may isang salita na tumatak sa aking isipan na parang markang bakal, azoospermia. Isang salitang medikal na may simpleng kahulugan, walang anuman, zero, imposible. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Ang lahat ng taon na sinisiko ang aking sarili, ang bawat masakit na salita mula kay Esmeralda, ang bawat malungkot na tingin mula sa mga kaibigan, ang bawat gabing umiiyak ako sa aking unan
Dahil sa pakiramdam na ako'y kulang. Lahat ng iyon ay dahil sa isang kasinungalingan. Isang malaki at napakatagal na kasinungalingan. Hindi ako umiyak. Ang sakit na naramdaman ko ay lumagpas na sa puntong kayang ilabas ng luha. Ito ay naging isang bagay na iba. Isang bagay na malamig, matigas, at matalim. Ang pagkabali ng aking puso ay nanigas na parang yelo. Tumigas na parang diamante. Isinara ko ang folder. Dahan-dahan. Maingat. Ang bawat kilos ko ay may bagong layunin. Naglakad ako papunta sa bintana at tumingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang mga sasakyang gumagalaw, ang mga gusaling nagtataasan. Isang mundong patuloy na umiikot, walang pakialam sa nadurog kong buhay. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng pag-iisa. Nakaramdam ako ng kalinawan. Napakatagal kong namuhay sa kadiliman ng kanyang mga panlilinlang. Ngayong gabi, nakita ko ang liwanag. Hinarap ko si Teresita, na tahimik na nagmamasid sa akin. Salamat, Teresita, sabi ko. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming oras, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bag. Hinanap ko ang numero ng abogado at matalik na kaibigan ng aking ama. Ang aking Tito Ben. Nagring ito ng ilang beses bago niya sinagot. Ang boses ay inaantok pa. Karina, Hija, napatawag ka? May problema ba? Tumingin ako sa hawak kong folder. Ang resibo ng 20 taong panlolo ko. Tito Ben, sabi ko. Ang aking boses ay matatag at walang bahid ng anumang emosyon. I need you to do a full audit on every single asset under the Del Rosario Family Trust. I think it's time for a surgery. Ang law office ni Tito Ben ay amoy lumang papel at matapang na kape. Amoy ng mga laban na ipinanalo at mga sikretong itinatago. Dito, sa ilalim ng mga matang mapagmatsyag ng nakakwadrong litrato ng aking ama, naramdaman ko ang unang bahid ng kapangyarihan matapos ang mahabang panahon. Hindi ako ang asawang nagdurusa dito. Ako si Dr. Del Rosario, ang anak ng kanyang kliyente at kaibigan, at narito ako para sa isang konsultasyon. Inilapag ko ang manipis na folder sa ibabaw ng kanyang malaking lamesang gawa sa nara. Walang salita. Hinayaan kong ang papel ang magsalita para sa akin. Binuksan ito ni Tito Ben. Ang kanyang makapal na salamin ay bahagyang dumulas sa kanyang ilong. Habang binabasa niya ang bawat linya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Mula sa pagiging mausisa, naging pagkalito, at sa huli, naging isang malamig na galit. Itinulak niya ang kanyang silya palayo sa mesa at tinanggal ang kanyang salamin. Kinusot ang pagitan ng kanyang mga mata. Walang hiya siya. Bulong niya, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang tiyo na nasasaksihan ang sakit ng kanyang pamangkin. 20 taon, Karina. 20 taon kanyang hinayaang sisihin ang sarili mo para sa isang bagay na kasalanan niya. Tumangulang ako. Ang pagpapatunay mula sa kanya, ang galit sa kanyang mga mata para sa akin, ay sapat na. The audit you asked for, sabi niya. Binuksan ang isang drawer at inilabas ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Sinimulan na namin kagabi pa lang at sa nakikita ko, ang problemang medikal ay dulo pa lang ng malaking yelo sa ilalim ng dagat. Sa sumunod na ilang oras, ang kanyang opisina ay naging aming war room. Ang bawat papel na aming binubuklat ay isang pahina sa libro ng kanyang pagtataksil. Mga credit card statement na puno ng mga gastusin sa mga alahas na hindi ko kailanman nakita. Mga resibo mula sa mga mamahaling hotel sa mga petsang sinabi niyang nasa isang medical conference siya at mga withdrawal mula sa charity fund ng ospital na itinayo ng aking ama na nilagyan ng etiketang representation expenses. Hindi lang pala ang puso ko ang ninakaw niya. Ninakaw niya ang pera, ang tiwala,
at ang pamana ng aking pamilya. Sa gitna ng mga papeles, may isang maliit na resibo na nakasingit. Isang resibo mula sa isang department store para sa isang bote ng pabango. Ang petsa, 2 araw lang ang nakalipas. Ang presyo, kahiya-hiyang kakarampot. Kumpara sa libo-libong pisong ginagastos niya para kay Nina sa iisang hapunan lang. Ito ang regalong ibinigay niya sa akin. Ang katibayan ng kanyang insulto. Itinuro ko ito. Ito, sabi ko kay Tito Ben. Ito ang nagpapatunay sa lahat. Tiningnan niya ito at umiling. Isang ekspresyon ng pagkasuklam ang gumuhit sa kanyang mukha. Patuloy kami sa paghahalongkat. Bawat dokumento ay isang piraso ng puzzle na aming binubuo. At ang nabubuong larawan ay mas malinaw at mas karumal-dumal. Si Leo ay hindi lang isang taksil na asawa. Siya ay isang mandarambong na maingat na inuubos ang yaman ng pamilyang nagampon sa kanya. Habang papalapit na ang tanghali, pumasok ang sekretarya ni Tito Ben. May dalang bagong batch ng mga dokumento mula sa bangko. Sa ibabaw ng tumpok ay isang bank tracer, minarkahan bilang urgent. Ano ito? Tanong ni Tito Ben. Kinuha niya ang papel at binasa. Bigla siyang napamura ng mahina. The bastard, sabi niya. Ipinakita sa akin ang dokumento. Nakasulat doon ang isang wire transfer request. Isang malaking halaga. Sapat na para bumili ng isang condominium unit sa isang magarang lugar. Ang pera ay mula sa isa sa aming mga joint investment account patungo sa isang personal na account na nakapangalan lamang kay Leonardo Del Rosario. Ang petsa ng request, kahapon. He's trying to liquidate assets, Karina. Sabi ni Tito Ben, ang kanyang boses ay nagbababala. Sinusubukan niyang magtago ng pera bago pa man ang kasal. He's planning to clean you out. Hindi siya nagtatago. Nagmamadali siya. Ang kasal na ito ay hindi lang isang selebrasyon ng pag-ibig. Ito ang kanyang grand finale. Ang huling hakbang sa kanyang plano na kunin ang lahat at pagkatapos ay iwanan ako na walang-wala. Tiningnan ko si Tito Ben. Ang apoy ng determinasyon ay nag-aalab sa aking dibdib. Ang takot na naramdaman ko sa mga nakalipas na araw ay wala na. Napalitan na ito ng isang bagay na mas malakas. Then we have to act faster, sabi ko. The wedding is in 3 days. Kailangan nating siguraduhin na sa araw na yon, wala na siyang makukuha pa. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ko sa isang kakaibang routine. Sa umaga, ako si Dr. Del Rosario, ang hepe ng surgery na may hawak na scalpel at nagliligtas ng buhay. Ang operating room ang naging aking santuwaryo. Sa loob ng mga puting pader nito, ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso sa monitor at ang katumpakan ng aking mga kamay. Dito, ako ang may kontrol. Ngunit sa hapon, pagkatapos ng aking mga tungkulin, nagiging ibang tao ako. Nagkukulong ako sa opisina ni Tito Ben at ang hawak ko ay hindi na scalpel, kundi mga dokumento, mga sandatang gawa sa papel at tinta. Bawat pirma, bawat numero, bawat resibo ay aming sinusuri. Pinag-aaralan namin si Leo, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang kalaban. Isang hapon, habang naglalakad ako papuntang cafeteria para sa isang mabilis na kape, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang mga bulungan ay humihinto kapag ako'y dadaan. Ang mga mata ay sumusunod sa akin. Ang imbitasyon sa kasal ay naging isang bukas na liham sa buong ospital. Ako ang naging sentro ng tsismis, ang martir na asawa, na pakakasalan sa iba, ang kabiyak. Naupo ako sa isang mesa sa sulok, ngunit alam kong walang sulok na makapagtatago sa akin at hindi nga ako nagkamali. OMG, Ma'am Karina, andito ka pala. Ang boses ni Nina ay matinis at puno ng pekeng kasiglahan. Lumapit siya sa aking mesa, kasama ang 2 pang intern na tila mga alipores niya. Ang kanyang puting uniforme ay napakakinis. Ang kanyang buhok
ay perpektong nakaayos. Siya ang larawan ng kabataan at kumpiyansa. I was just telling my friends about the wedding preps. Patuloy niya. Sapat ang lakas para marinig ng mga katabing mesa. It's so stressful. Ang hirap pala pumili between French lace and Italian silk for the gown. Leo wants the best for me, you know. Hindi ako umimik. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Pinapanood ko siya hindi bilang isang karibal, kundi bilang isang specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Pinag-aaralan ko ang kanyang bawat kilos, ang bawat ngiti. Nakita ko ang desperasyon sa likod ng kanyang pagmamayabang. Actually, ma'am, sabi niya, umupo sa silyang nasa tapat ko nang walang paanyaya. Since you've been with him for so long, baka may advice ka naman kung paano siya alagaan? Anong mga gusto niya? Para naman, you know, I can be a better wife to him. Iyon na. Ang direktang insulto, binalot sa pekeng pagpapakumbaba. Ang buong cafeteria ay tila huminto sa paghinga, naghihintay sa aking reaksyon. Inaasahan nilang lahat na ako'y sasabog, sisigaw, o iiyak. Ngunit tiningnan ko lang siya. Tiningnan ko ang kanyang mga mata na puno ng tagumpay, ang kanyang nangiti na puno ng pang-aalipusta. Pagkatapos ay ibinaba ko ang aking tingin sa kanyang kamay na nakapatong sa mesa, sa kumikinang na diamanteng singsing na simbolo ng kanyang inaakalang panalo. Dahan-dahan, itinaas ko ang sarili kong kamay at ipinatong sa tabi ng sa kanya. Ang simple at manipis kong wedding band na may mga gasgas na ng 20 taon ay tila isang matandang sundalo sa tabi ng isang bagong recruit na nagyayabang. Miss Ramos, sabi ko sa isang boses na kalmado at pantay. Leo is a simple man. Madali siyang mapasaya. Inangat ko ang aking tingin at sinalubong ang kanyang mga mata. At pagkatapos, ngumiti ako. Isang ngangiting hindi umabot sa aking mga mata. Isang ngangiting malamig, misteryoso, at puno ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang ngangiting nagsasabing, alam ko ang isang bagay na hindi mo alam. Biglang nawala ang tapang sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang bahid ng pagkalito at marahil, isang katiting na takot. I hope you can come to the wedding, ma'am. Pilit niyang sinabi. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. It would mean so much to Leo to see you give us your blessing. Tumayo ako. Kinuha ang aking tasa ng kape. Oh, I wouldn't miss it for the world, Miss Ramos. Sagot ko. Ang boses ko ay halos isang bulong na. In fact, I'm preparing a very special gift. I'm sure it will be a wedding you and Leo will never ever forget. Iniwan ko siyang nakaupo roon, ang kanyang muka'y namumutla. Sa paglakad ko palayo, naramdaman ko ang mga mata ng lahat na nakasunod pa rin sa akin. Ngunit ngayon, ang kanilang mga tingin ay hindi na puno ng awa. Puno na ito ng pagtataka at pag-asam. Ang laro ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, ako na ang magtatakda ng mga patakaran. Ang amoy ng sinigang na baboy ay kumakalat sa hangin ng aming bahay. Isang amoy na dati nagpapaalala sa akin ng tahanan, ng linggo ng hapon, ng pamilya. Ngayong gabi, ito'y may lasa ng pait. Ito ang paboritong ulam ni Leo. At marahil, ito na ang huling pagkakataon na ipagluluto ko siya nito. Pumasok sila sa dining room na parang mga artista sa isang dula-dulaan. Si Leo, suot ang kanyang maskara ng pagiging isang mapagmahal na asawa. At si Doña Esmeralda, balot sa alahas at peking ngiti, na para bang hindi niya ako tinawag na isang babaeng walang silbi, ilang araw lang ang nakalipas. Napakabango naman, Hija, bati ni Esmeralda, umupo sa kabisera ng mesa na parang isang reyna. Kay galing mo talagang mag-asikaso ng bahay at asawa. Sayang lang at hindi na niya tinapos ang sasabihin, ngunit narinig ko ito ng malinaw. Sayang lang at hanggang dyan ka na lang. The best talaga ang luto mo, mahal. Sabi ni Leo,
Hinawakan ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang paghawak ay malambot, ngunit para sa akin, ito'y kasing lamig ng bakal. Mamimiss ko to. Isang lapsus, isang pagkakamali. Nakita ko ang panandaliang gulat sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na binawi. I mean, mamimiss ko to kapag nasa business trips ako. You know how hectic my schedule is. Ngumiti lang ako at nagsimulang maghain. Ang bawat paglagay ko ng kanin sa kanilang plato, ang bawat pagsandok ko ng sabaw, ay isang kilos na may bigat. Pinagsisilbihan ko ang mga taong kumakatay sa akin ng patalikod. Habang kumakain kami, sinimulan nila ang kanilang tunay na pakay. Hindi ito isang simpleng hapunan. Ito ay isang negosasyon. Karina, alam mo naman na itong kasal, itong bagong partnership ni Leo kay Nina, ay para sa negosyo. Panimula ni Esmeralda, pinupunasan ang kanyang bibig ng table napkin. Malaki ang pamilya ni Nina. Maraming connection. This is a strategic alliance. Exactly. Segunda ni Leo. This will solidify my position, our position, in the medical community. Isipin mo, ang Del Rosario legacy, mas lalakas pa. Narinig ko ang hindi nila sinasabi. Ang pangalan ko, ang pamana ng aking ama, ay ginagamit nilang pananggalang sa kanilang kasakiman. Hinawakan ko ang gilid ng mesa, ang daliri ko'y dumadampi sa ukit ng kahoy na nara, ang paboritong mesa ng aking ama. Dito kami dati nag-uusap tungkol sa hinaharap, tungkol sa medisina, tungkol sa pagtulong sa kapwa. At ngayon, sa parehong mesang ito, pinagpaplanuhan nila kung paano ako lilimasin. At dahil dyan, sabi ni Esmeralda, ang kanyang boses ay naging malambing na parang seda, ngunit may tinik. May naisip kaming paraan para maipakita mo ang iyong buong suporta para matigil na rin ang mga tsismis sa ospital. May kinuha siya mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, isang folder na gawa sa balat. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa, sa tabi ng platito ng patis. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang malakas na kalabog sa katahimikan. Ano yan? Tanong ko. Kahit alam ko na. Binuksan ito ni Leo. Sa loob ay isang deed of sale. Isang dokumento para sa paglilipat ng pagmamay-ari. Ang pangalan ng property. Ang aming bahay bakasyunan sa Tagaytay. Ang bahay na ipinundar ng aking mga magulang. Ang lugar kung saan nakakalat ang abo ng aking ama. Leo needs a respectable property under his name, Karina. Paliwanag ni Esmeralda na para bang kausap niya ay isang bata. Hindi magandang tingnan na lahat ay nakapangalan sa'yo para maipakita sa pamilya ni Nina na he is a man of substance. Tumingin sa akin si Leo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, isang napakahusay na pag-arte ng isang biktima. Just a formality, mahal, para lang sa simula. Kapag stable na ang lahat, ibabalik din natin sa pangalan mo. Pirmahan mo na, Hija, sabi ni Esmeralda. Itinulak ang dokumento at isang fountain pen palapit sa akin. Isipin mo na lang na ito ay isang regalo, a wedding gift for your husband's future, para ipakita sa lahat na buo ang suporta mo sa kanya, na wala kang sama ng loob. It's the least you can do bilang isang mabuting asawa. Hindi ko pinirmahan ang dokumento. Sinabi kong kailangan ko itong pag-aralan, na kailangan kong ipatingin sa aking abogado. Isang palusot na kalmado at propesyonal. Ang kanilang pagkadismaya ay halos mahahawakan sa hangin, ngunit wala silang nagawa. Ako pa rin, sa mata ng batas, ang may-ari ng lahat. Ang gabi bago ang kasal, ang aming bahay ay tila isang malawak at tahimik na museo ng mga sirang pangako. Si Leo ay wala. Sinabi niyang may bachelor party siyang pupuntahan, isang huling pagdiriwang ng kalayaang matagal na niyang ninakaw mula sa akin. Mas mabuti na rin iyon. Ang kanyang presensya ay magiging isang lason lamang sa hangin
na aking nilalanghap, pumasok ako sa aming walk-in closet. Ang espasyong ito, na dati simbolo ng aming pinagsamahan, ay nahahati na ngayon sa dalawa. Sa kaliwa, ang hanay ng kanyang mga mamahaling suit, mga sapatos na gawa sa Italy, at mga kurbatang sutla. Lahat binili gamit ang perang hindi niya pinaghirapan. Sa kanan, ang aking mga damit, mga simpleng blouse, mga slacks, at ang uniforme kong puting coat na paulit-ulit kong isinusuot. Dito, sa gitna ng katahimikan, hinanap ko ang aking isusuot para bukas, ang aking battle armor. Ang mga daliri ko ay dumapo sa isang evening gown na kulay pula na minsan kong isinuot sa isang charity ball. Naalala ko ang sinabi ni Leo noon na para daw akong isang bituin. Ngayon, ang kulay pula ay tila kulay ng dugo at pagtataksil. Dumaan ang aking kamay sa isang damit na kulay champagne na may mga burdang perlas. Isinuot ko ito sa aming ika-10 anibersaryo. Isang gabing puno ng mga pekeng na ngiti at mga bulong na walang katotohanan. Ang bawat damit ay may kwento. Isang alaalang nabahiran na ngayon ng kasinungalingan. Wala akong mahanap. Walang nababagay para sa babaeng ako ngayon. Ang babaeng papunta sa kasal ng kanyang asawa ay hindi na ang Karina na nagsusuot ng mga ganitong kulay. Sa pinakadulo ng aparador, sa likod ng lahat, may isang damit na matagal ko nang hindi napapansin. Isang simple, itim na sheath dress. Walang borda, walang palamuti. Ang tela nito ay makapal at may bigat. Binili ko ito para sa isang business conference sa abroad. Isang biyaheng hindi ko natuloy dahil kinailangan kong alagaan si Esmeralda na nagkasakit. Isang sakit na, nalaman ko kalaunan, ay isa lamang pag-iinarte para makuha ang kanyang gusto. Kinuha ko ang itim na damit. Isinukat ko ito sa harap ng salamin. Sakto. Hindi ito damit ng isang biktima na nagluluksa. Hindi rin ito damit ng isang asawang nagagalit. Ito ay damit ng isang babaeng may misyon. Ang kulay itim ay hindi kulay ng kalungkutan, kundi kulay ng awtoridad, ng katiyakan, ng katapusan. Ito ay damit ng isang siruhano bago pumasok sa operating room para tanggalin ang isang cancer. Habang tinitingnan ko ang aking refleksyon, ang babae sa itim na bestida, biglang umilaw ang aking telepono sa ibabaw ng dresser. Isang mensahe mula kay Leo. Wear something beautiful tonight. Let's show them how supportive my wife is. Kasama ng mensahe ay isang lumang litrato naming dalawa. Kuha maraming taon na ang nakalipas. Nakangiti kami pareho, mga matang walang muwang pa sa mga lihim na darating. Isa itong huling pagtatangka sa manipulasyon. Isang paalala sa akin kung sino ako dati. Sa pag-asang kakapitan ko pa rin ang ilusyong yon. Ngunit huli na siya. Ang babae sa litrato ay wala na. Hindi ako nag-reply. Ibinaba ko ang telepono at muling tumingin sa salamin. Inayos ko ang kwelyo ng aking damit. Bukas, makikita nila kung gaano ako kasuportado. Ipapakita ko sa kanilang lahat. Ang grand ballroom ng 5-star hotel sa BGC ay naliligo sa ginintuang ilaw mula sa mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga mamahaling bulaklak at pabango ng mga bisitang nabibilang sa alta sosyedad ng Maynila. Ang bawat isa ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit. Ang mga alahas ay kumikinang sa bawat galaw at ang mga ngiti ay kasing peke ng mga perlas na suot ng ilan. Ito ang perpektong entablado para sa isang perpektong kasinungalingan. Dumating akong mag-isa. Sa pagpasok ko sa pinto, ang mahinang ugong ng mga usapan ay tila humina ng bahagya. Ang mga ulo ay lumingon. Naramdaman ko ang daan-daang matang nakatutok sa akin, mga matang puno ng pag-usisa, awa, at panghuhusga. Ang babae sa itim na bestida, ang asawang dumalo sa kasal ng kanyang asawa. Ako ang pinakamalaking tsismis ng gabi, ngunit hindi ako yumuko. Naglakad ako ng diretso
Ang aking likod ay tuwid, ang aking mga mata ay nakatingin sa unahan. Bawat hakbang ko ay sinadya, bawat hakbang ay isang pahayag. Karina, Ija, you came. Si Doña Esmeralda ang sumalubong sa akin. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkagalak. Nakasuot siya ng isang gown na kulay fuchsia na sumisigaw ng atensyon. Napakabuti mo talagang asawa. This shows true class and breeding, sabi niya. Sapat ang lakas upang marinig ng mga nasa paligid. Hinawakan niya ang aking braso na para bang kami ang pinakamatalik na magkaibigan. Ngunit naramdaman ko ang higpit ng kanyang pagkakahawak, isang babala. Behave yourself, Karina. Huwag kang gagawa ng eksena. Bulong niya. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Tumangulang ako at hinayaan siyang igiya ako sa isang mesang nasa harapan, malapit sa entablado. Isang pwestong inilaan para sa akin, para makita ko ang lahat, para makita ng lahat ang aking pagdurusa. Mula sa aking kinauupuan, tanaw na tanaw ko ang lahat. Nakita ko si Nina na para bang isang prinsesa sa kanyang puting gown na nagkakahalaga marahil ng sweldo ng isang buong surgical team sa loob ng isang taon. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. At sa kanyang tabi, si Leo, ang aking asawa. Napakakisig niya sa kanyang tuksido. Ang kanyang ngiti ay abot tenga habang binabati ang mga bisita, mga doktor, mga negosyante, mga politiko. Marami sa kanila ay kaibigan ko rin. Ngayong gabi, sila ang mga manonood ng aking kahihiyan. Nagsimula ang programa. Ang mga talumpati ay puno ng mga papuri para kay Leo. Ang kanyang talino, ang kanyang dedikasyon sa medisina, ang kanyang galing sa negosyo. Bawat salita ay isang kabalintunaan. Bawat palakpak ay isang insulto. Nakaupo lang ako roon, tahimik, isang anino, sa gitna ng nagbubunying selebrasyon. Habang nagpapatuloy ang gabi, ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang musika mula sa string quartet ay parang tunog ng isang naghihingalong biolin. Ang pagkain sa aking plato ay walang lasa. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng folder na nasa loob ng aking clutch bag, ang script para sa huling akto ng dulang ito. At pagkatapos, dumating ang sandaling hinihintay ng lahat. Umakyat sa entablado ang MC, isang kilalang TV host at kaibigan ni Leo. Pagkatapos ng ilang patawa at pagbati, ang kanyang boses ay naging seryoso. Tonight is a celebration of a new beginning, sabi niya. But it is also a testament to the beautiful connections that came before. Sa gabing ito, we are honored to have a very special guest. Isang babaeng sumisimbolo sa tunay na kahulugan ng pag-unawa at pagsuporta. Ang lahat ng ilaw ay tila nag-focus sa aming mesa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking balat. Ladies and gentlemen, deklara ng MC, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Let's please give a warm round of applause to a woman with a heart of gold, a wife of infinite grace. Palakpakan po natin ang ating panauhing pandangal, Dr. Karina del Rosario. Tumayo si Leo at Nina, pumalakpak na para bang ito ang pinakamagandang bahagi ng programa. Sumunod ang buong ballroom, ang tunog ng kanilang mga palakpak ay nakabibingi. Ito na, ang rurok ng kanilang pagpapahiya sa akin. Inaasahan nilang ako'y tatayo, aakyat sa entablado, ngingiti, at magbibigay ng basbas sa kanilang pagtataksil. Dahan-dahan, tumayo ako. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Kinuha ko ang aking clutch bag. Nagsimula akong maglakad papunta sa entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat hakbang ay patungo sa aking hatol o sa kanila. Ang bawat hakbang paakyat sa entablado ay tila isang paglalakbay sa ilalim ng dagat. Ang mga tunog ay malabo at malayo. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang tanging malinaw sa aking pandinig ay ang malakas at ritmikong pagtibok
ng aking sariling puso. Isang drum beat na naghuhudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Inabutan ako ng MC ng mikropono. Ang kanyang nangiti ay hindi maipinta. Mula sa aking kinatatayuan, kitang-kita ko ang lahat. Si Leo at Nina, nakatayo sa tabi ng kanilang 5-layered cake. Ang mga mukha ay puno ng pag-aabang. Si Doña Esmeralda sa kanyang mesa, ang mga matay matalim na nakabantay sa bawat kilos ko. At ang daan-daang bisita, mga hiningay pinipigil, naghihintay sa pinakahihintay na eksena ng gabi. Itinaas ko ang mikropono. Sa unang segundo, ang tanging narinig ay ang feedback mula rito. Isang matinis na tunog na tila sumisigaw para sa akin. Pagkatapos, katahimikan. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko, ang aking boses ay kalmado at malinaw. Walang bahid ng panginginig. Nagulat ako sa sarili kong katatagan. Thank you for that generous introduction. Tumingin ako sa paligid. Hinahayaang gumala ang aking mga mata sa mga pamilyar na mukha. Mga kasamahan sa ospital, mga kaibigan ng pamilya. Marami sa inyo dito ay nakakakilala sa akin bilang si Dr. Del Rosario, ang sirujano. Ang buhay ko ay nasa loob ng operating room. A world of precision, of facts, of absolute truths. Sa mundo ko, walang lugar para sa kasinungalingan dahil ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring kumitil ng buhay. Huminto ako, hinahayaang lumubog ang aking mga salita. Nakita ko ang ilang pagkunot ng noo sa mga manonood. Tonight, nagpatuloy ako, we are celebrating what seems to be a new beginning, a union, at bilang asawa, bilang matagal na kasama ni Leo, I'm expected to offer my blessings and perhaps some wisdom. Tumingin ako ng diretso kay Leo. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nag-alinlangan. Kaya naisip kong magbahagi ng isang maliit na kwento, isang medical parable, kung inyong mamarapatin. Naramdaman ko ang pagbabago sa enerhiya ng silid. Mula sa pag-aabang ng drama, naging ito'y pag-usisa. May isang puno. Kwento ko. Ang aking boses ay parang isang guro sa harap ng kanyang mga estudyante. Isang malago at matayog na puno na nagbibigay ng lilim at prestihiyo sa isang hardin. Ang lahat ay humahanga sa kanyang taas, sa kanyang mga dahon, sa kanyang lakas. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang punong ito ay hindi talaga puno. Isa lamang itong baging, isang parasite na nakakapit at sumisipsip ng lakas mula sa isang mas matanda at mas matatag na puno na matagal nang nakatayo sa harding iyon. Ang katahimikan sa ballroom ay mas matindi pa ngayon. Ang mga kutsara at tinidor ay hindi na gumagalaw. Ang baging ay nagpanggap na siya ang puno. Kinuha niya ang papuri, kinuha niya ang lahat. Hanggang sa isang araw, nagpa siya ang baging na gusto na niyang maging isang tunay na puno. Kaya naghahanap siya ng isang bagong hardin kung saan maaari niyang ulitin ang kanyang ginawa. Ang aking mga mata ay dahan-dahang lumipat mula kay Leo papunta kay Nina, na ngayon ay hindi na makangiti. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan, isang kilos na puno ng pag-aalala. I wish you both the best, sabi ko. Ang aking boses ay nagbago, naging mas direkta. I truly do. At sa'yo, Nina, bilang isang kapwa babae sa larangan ng medisina, I wish you a healthy pregnancy. Itinaas ko ang aking kamay na walang hawak na mikropono, na para bang nag-aalok ng isang toast. Congratulations on the baby. Huminto ako at sa kasunod na sandali ng katahimikan, ibinato ko ang unang bato. But I have a medical question for the groom. A very, very important one, considering the circumstances. Ang tanong ko ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang tanikalang humigpit sa leeg ng bawat isa sa ballroom. Walang humihinga. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Leo, na ngayon ay nakatayo na,
parang isang estatuang unti-unting nabibitak. Ang kanyang mukha ay namutla, nawalan ng kulay, na para bang ang lahat ng dugo ay biglang bumagsak sa kanyang mga paa. "Karina, what is the meaning of this?" Sigaw ni Doña Esmeralda mula sa kanyang mesa. Sinisubukang bawiin ang kontrol. "Huwag kang gumawa ng iskandalo." Hindi ko siya pinansin. Ang aking mga mata ay nakapako kay Leo. Ang tanong ko, Leonardo, ay simple lang. Sabi ko, ang bawat salita ay mabagal at malinaw na para bang nagbibigay ako ng isang diagnosis. Bilang isang doktor, alam nating pareho ang kahalagahan ng medical history. Kaya maaari mo bang ipaliwanag sa aming lahat, paano ka magkakaroon ng anak? Kung 10 taon na ang nakalipas, na-diagnose ka na may azoospermia. Isang salitang medikal, isang salitang hindi naiintindihan ng karamihan. Ngunit ang mga doktor sa silid, ang mga kasamahan namin, ay naintindihan ito. Nakita ko ang kanilang mga mata na nanlaki sa pagkabigla. Narinig ko ang mga unang bulungan na gumapang na parang ahas sa bawat mesa. Tumingin si Nina kay Leo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at takot. "Leo, anong sinasabi niya?" "She's lying!" sigaw ni Leo. Sa wakas ay nakahanap ng boses, ngunit ito'y basag at puno ng desperasyon. Nababaliw na siya. "She's making things up because she can't accept that I'm leaving her." "Am I?" Tanong ko ng mahinahon. Kinuha ko ang clutch bag ko. Mula sa loob, inilabas ko ang isang folder. Ang parehong folder na natagpuan ko sa archives. Dahil kung nagsisinungaling ako, marahil ay kaya mong ipaliwanag ang medical record na ito. Certified true copy, signed by Dr. Alberto Reyes, your father's best friend. Or perhaps, you'd like to contest it. We can do a live test right now. Marami namang laboratorio dito sa Maynila. Ang banta ay sapat na. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Si Nina ay humakbang paatras, palayo kay Leo, na para bang siya ay may nakakahawang sakit. Ang kanyang pangarap na maging Mrs. Del Rosario ay sumabog sa kanyang mukha. Ngunit hindi lang yan ang tanong ko ngayong gabi. Patuloy ko habang ang lahat ay nasa estado pa rin ng pagkabigla. Lumakad ako papunta sa gilid ng entablado kung saan naroon ang isang malaking projector screen na kanina lang ay nagpapakita ng mga litrato ng masayang magkasintahan. Kinuha ko ang isang remote mula sa aking bag. Ang pangalawang tanong ko ay tungkol sa negosyo dahil palagi mong ipinagmamalaki ang iyong galing bilang isang self-made man. Isang pindot. Ang larawan ni Leo at Nina ay napalitan ng isang bagay na mas hindi romantiko. Isang flowchart. Isang diagram ng daloy ng pera. Sa pinakataas, ang pangalan ng Del Rosario Family Trust Fund. Mula roon, may mga linyang dumadaloy pababa sa halos lahat ng bagay na may pangalan ni Leo. Ang kanyang business investments, ang kanyang stock portfolio, ang kanyang sweldo bilang hospital director, maging ang amortization para sa kotseng kanyang minamaneho. As you can see, paliwanag ko na parang isang CEO sa isang board meeting. Mr. Del Rosario is not a partner in the Del Rosario legacy. He is a beneficiary, a very, very well-compensated employee of my family's trust. Isa pang pindot. Lumabas ang mga kopya ng mga titulo ng lupa, mga stock certificate at mga bank statement. Lahat nakapangalan sa akin o sa trust fund. Walang Leo Del Rosario. Ang bahay na tinitirhan niya, ang posisyon niya sa ospital, ang taksido na suot niya ngayong gabi. Lahat ng yan ay hindi sa kanya. Pautang lang. At ngayong gabi, tinatapos ko na ang kanyang credit line. Ang kahihiyan sa mukha ni Leo ay napalitan na ng purong galit. Si Nina ay napaupo sa isang silya sa gilid. Ang kanyang gown ay gusot.
Ang kanyang mga matay blanco. Ang kanyang fairy tale ay naging isang bangungot. Si Doña Esmeralda naman ay sapo ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha'y kasing putla ng mantel sa kanilang mesa. "Sinira mo ang buhay ko," sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nananahimik na ballroom. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang natira ay isang desperadong lalaki na nawalan ng lahat. Tiningnan ko siya, hindi ng galit, hindi ng awa. Tiningnan ko siya na parang isang pasyenteng naoperahan ko na. Tapos na ang trabaho. "Hindi, Leo," sagot ko. Ang aking boses ay kalmado pa rin sa gitna ng unos. Ibinaba ko ang mikropono sa isang maliit na mesa. Isinalba ko lang ang sa akin. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad pababa ng entablado. Walang pumalakpak, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng aking mga takong sa sahig habang nilalampasan ko ang mga mesang puno ng mga taong nakatulala. Naglakad ako palabas ng ballroom, palayo sa mga durog na pangarap at mga sirang buhay. Sa paglabas ko sa pinto, naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa labas. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, nakahinga ako ng malaya. Hindi ko na nilingon pa ang ballroom. Hindi ko na kailangang makita ang mga reaksyon, ang mga bulungan na naging sigawan, o ang pag-iwas ng mga kaibigan na dati pumapalibot kay Leo. Alam ko na ang lahat. Ang isang tumor, kapag natanggal na, ay hindi na kailangang pagmasdan habang nabubulok. Itinatapon na ito sa loob ng sasakyan habang tinatahak ko ang kahabaan ng EDSA pabalik sa bahay. Wala akong naramdamang galak ng isang nagtagumpay. Wala ring kalungkutan ng isang nabigo. Ang naramdaman ko ay katahimikan. Isang malawak at malinis na katahimikan sa loob ng aking isipan na para bang isang silid na nilinis matapos ang isang napakagulong pagdiriwang. Sa unang pagkakataon, ang boses sa aking isip ay akin lamang. Kinabukasan, ang balita ay kumalat ng mas mabilis pa sa isang virus. Hindi ito lumabas sa dyaryo o sa telebisyon. Mas malala pa roon. Kumalat ito sa pamamagitan ng tsismis, ang pinakamakapangyarihang anyo ng komunikasyon sa aming sirkulo. Ang kasal ng taon ay naging iskandalo ng dekada. Pumasok ako sa ospital na may bagong hangin sa aking pagkatao. Ang mga dating tumitingin sa akin ng may awa ay ngayoy tumitingin ng may paghanga at bahagyang takot. Ako na ngayon ang babaeng hindi mo gugustuhing maging kaaway. Ang unang opisyal na resulta ng aking ginawa ay dumating sa anyo ng isang memo mula sa hospital board. Si Leonardo del Rosario ay inilagay sa indefinite leave of absence habang iniimbestigahan ang serious ethical and financial misconducts. Ang kanyang pangalan ay tinanggal na sa direktoryo ng mga direktor. Ang kanyang plaque sa pinto ng opisina ay binaklas. Sa isang umaga lang, nabura siya. Tungkol naman kay Nina, walang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi siya pumasok sa ospital. May nagsabing umuwi siya sa probinsya. May nagsabing nakita siyang umiiyak habang nag-aabang ng taxi sa labas ng hotel. Ang kanyang magarang gown ay marumi na ang laylayan. Para siyang isang paru-paro na nawalan ng pakpak sa gitna ng isang bagyo. Ang kanyang malaking pangarap ay naglaho kasama ng mga pekeng pangako ni Leo. Ang pinakamatamis na balita ay dumating mula kay Tito Ben. Tumawag si Doña Esmeralda. Umiiyak at nagsisisigaw sa telepono. Lumabas na ang kanyang marangyang pamumuhay ay nakasandal din pala sa daloy ng perang kinukuha ni Leo mula sa akin. Nang maputol ang daloy, sunod-sunod na nagsidatingan ang mga singil sa credit card. Mga notice of default mula sa mga pinagkakautangan. Ang kanyang mga alahas, nalaman namin, ay unti-unti na niyang isinasangla. Ang reyna ay nawalan ng kaharian. Nang gabing iyon,
Umuwi ako sa bahay. Ang bahay na minana ko sa aking mga magulang. Sa unang pagkakataon, hindi na ito ang bahay namin ni Leo. Ito ay bahay ko. Ang kanyang mga gamit ay naroon pa rin. Ang kanyang mga damit sa aparador. Ang kanyang mga libro sa estante. Kumuha ako ng malalaking itim na garbage bag at isa-isa. Walang emosyon. Inilagay ang lahat ng kanyang pag-aari sa loob. Ang mga suit, ang mga sapatos, ang mga litrato naming dalawa. Bawat bagay na nagpapaalala sa akin ng 20 taong kasinungalingan. Inilabas ko ang mga bag sa garahe, nakahanda para ipakuha. Pagkatapos, naligo ako ng matagal. Habang ang mainit na tubig ay dumadaloy sa aking balat, pakiramdam ko ay hindi lang ang pagod ng araw ang aking hinuhugasan, kundi ang dumi ng 20 taon. Paglabas ko ng banyo, balot sa isang malinis na tuwalya, tumayo ako sa harap ng malaking salamin. Tiningnan ko ang aking sarili. May mga guhit pa rin ng pagod sa aking mukha, ngunit may bago sa aking mga mata. Isang kislap ng kalayaan. Ang bahay ay tahimik. Wala nang mabigat na presensya ng isang taong hindi mo mapagkatiwalaan. Wala nang takot sa susunod na masasakit na salita. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay payapa. Naupo ako sa sala, sa dilim, at pinakinggan ang sarili kong paghinga. Maluwag, malaya. Ang operasyon ay naging matagumpay. Ang cancer ay natanggal na. Ang mga buwan na lumipas ay parang isang mahabang proseso ng paggaling. Ang diborsyo ay mabilis at walang gulo. Hindi na lumaban pa si Leo. Walang natira sa kanya para ipanlaban. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nalimot sa mga bulwagan ng ospital. Naging isang kwentong babala na ibinubulong sa mga bagong intern. Ang aking buhay naman ay nagkaroon ng bagong ritmo. Ang mga oras na dati kong ginugugol sa pag-aasikaso sa kanya ay ibinuhos ko sa aking trabaho at sa isang bagay na matagal ko nang napabayaan. Ang Del Rosario Medical Charity Foundation, ang pundasyong itinayo ng aking ama. Natuklasan kong halos naubos na pala ni Leo ang pondo nito para sa kanyang mga representation expenses. Ang mga medical mission sa malalayong baryo ay itinigil. Ang mga scholarship para sa mga mahihirap na mag-aaral ng medisina ay nakansela. Ang pamana ng aking ama ay ginawa niyang personal na alkansya. Kaya't nagsimula ako muli, mula sa simula. Bawat hapon, pagkatapos ng aking mga operasyon, nagiging isa akong fundraiser, accountant, at project manager. Muli kong tinawagan ang mga dating donor ng aking ama. Ipinapaliwanag ang bagong direksyon ng pundasyon. Nagpunta ako sa mga komunidad, nakipag-usap sa mga barangay captain. Tinatanong kung ano ang kanilang kailangan. Inorganize ako ang mga medical mission. Hindi na lang ako ang siruhano. Ako na mismo ang nagbubuhat ng mga kahon ng gamot. Sa paggawa nito, may natuklasan ako. Ang paggaling pala ay hindi tungkol sa paglimot. Ito ay tungkol sa pag-alaala kung sino ka bago ka sinaktan. Naalala ko ang batang Karina na laging sumasama sa kanyang ama sa mga baryo na may pangarap na maging doktor hindi para yumaman, kundi para makatulong. Ang pangarap na yon ay natabunan ng 20 taon ng pag-ibig na mapanlinlang. Ngayon, hinuhukay ko itong muli. Isang gabi, 6 na buwan, matapos ang kasal na hindi natuloy, idinaos namin ang isang munting fundraising gala para muling ilunsad ang pundasyon. Hindi ito kasing garbo ng mga party na inorganisa ni Leo. Simple lang ito, ginanap sa garden ng ospital. Ang mga bisita ay hindi mga politiko o celebrity, kundi mga kapwa-doktor, mga nurse, mga pasyenteng natulungan namin, at mga kinatawan mula sa mga komunidad. Umakyat ako sa entablado para magbigay ng maikling talumpati. Nakasuot ako ng puting bestida, hindi itim. Ang ilaw ay hindi nakakasilaw. Ang mga matang nakatingin sa akin ay hindi mapanghusga, kundi puno ng pasasalamat at respeto.
Ang Del Rosario Foundation ay hindi lamang isang pangalan, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Ito ay isang pangako na walang maiiwan, na ang kalusugan ay isang karapatan, hindi isang pribilehiyo. At ngayong gabi, ipinagpapatuloy natin ang pangakong yan. Pagkatapos ng aking talumpati, habang nakikipag-usap ako sa mga bisita, may isang anino akong napansin sa di kalayuan, nakatayo sa ilalim ng isang puno ng akasya, sa labas ng liwanag ng mga parol. Si Leo, napakalaki ng kanyang ipinagbago. Ang kanyang dating mamahaling damit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba na. Payat siya at ang dating kayabangan sa kanyang mga balikat ay wala na. Napalitan ng bigat ng pagkatalo. Tumingin siya sa akin, hindi ng galit, kundi ng isang bagay na mas komplikado. Isang pinaghalong pagsisisi, panghihinayang, at marahil, isang patak ng paghanga. Nagtagpo ang aming mga mata sa loob ng ilang segundo. Sa maikling sandaling iyon, walang salitang namagitan, ngunit naintindihan ko. Nakita niya ang babaeng sinubukan niyang wasakin, ngunit ngayon ay mas buo pa kaysa dati. At nakita ko ang isang lalaking minsan kong minahal, na ngayon ay isa na lamang estranghero. Hindi siya lumapit at hindi ko rin siya nilapitan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palayo, papalubog sa kadiliman hanggang sa tuluyan ng naglaho. Wala akong naramdamang galit, wala ring awa. Ang naramdaman ko lang ay isang tahimik na pagtatapos, isang kabanatang tuluyan ng isinara. Ibinalik ko ang aking atensyon sa mga taong nasa paligid ko, sa tawa ng isang nurse, sa kwento ng isang pasyente, sa liwanag sa mga mata ng isang batang scholar. Ito na ang mundo ko ngayon. Ito ang aking bagong umaga. Lumipas ang 3 taon. Ang hardin sa likod ng Del Rosario Medical Center ay naging aking paboritong lugar. Dito, sa ilalim ng init ng araw at sa amoy ng bagong dilig na damo, ko natatagpuan ang kapayapaan na matagal na ipinagkait sa akin. Ang ospital, sa ilalim ng aking pamumuno at sa tulong ng pundasyon, ay mas yumabong. Hindi na lang ito isang gusali para sa mga mayayaman. Binuksan namin ang mga pinto nito para sa lahat. Ang pangalan ng Del Rosario ay hindi na lang simbolo ng yaman, kundi ng serbisyo. Ang mga multo ng nakaraan ay matagal nang nanahimik. Minsan, may nagkwento sa akin na nakita nila si Leo. Nagtatrabaho daw ito bilang isang medical representative sa isang maliit na kumpanya sa Visayas. Isang trabahong simple, isang buhay na tahimik. Ang lalaking minsay nagnanais na maging sentro ng atensyon ay isa na lamang mukha sa gitna ng karamihan. Hindi na siya ang punong nagpapanggap. Isa na lamang siyang damo sa isang malawak na parang. Si Doña Esmeralda naman ay napilitang ibenta ang kanyang mga ari-arian. At ngayon ay nakatira sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Paminsan-minsan daw ay nakikita pa rin siyang suot ang mga luma at kumukupas niyang alahas. Isang desperadong pagkapit sa karangyaang matagal nang nawala. At si Nina, ang huling balita ko sa kanya, ay nakapag-asawa siya ng isang matandang dayuhan at naninirahan na sa ibang bansa. Ipinagpalit niya ang isang pangarap para sa isa pa. Palaging naghahanap ng shortcut papunta sa buhay na inaakala niyang magpapasaya sa kanya. Tinanong ako minsan ni Tita Teresita kung napatawad ko na ba sila. Napaisip ako, ang pagpapatawad natuklasan ko ay hindi pala isang malaking desisyon na ginagawa mo isang araw. Hindi ito isang deklarasyon. Ito pala ay ang unti-unting paglimot. Ang paggising mo isang umaga at mapagtanto na hindi na sila ang unang bagay na pumapasok sa iyong isipan. Ang kanilang mga pangalan ay wala ng bigat. Ang kanilang mga alaala ay wala ng talim. Hindi ko na kailangang patawarin si Leo dahil hindi na siya mahalaga. Habang nakaupo ako sa isang bangko sa hardin, nagring ang aking telepono.
Isang video call. Sinagot ko ito at isang masayang kaleidoskopyo ng maliliit na mukha ang bumungad sa akin. Ang mga bata mula sa ampunan na itinataguyod ng aming pundasyon. Tita Doktora, Tita Doktora, hello po. Sigaw nilang lahat, nag-uunahan sa screen. Isang nangiti ang kusang gumuhit sa aking mga labi. Isang ngingiting totoo, malaya, at nagmumula sa puso. Ang kanilang mga tawanan ang pinakamagandang musika sa aking pandinig. Ang kanilang mga ngiti ang aking pinakamalaking yaman. Hindi ako nagkaroon ng isang anak, ngunit sa aking paghilom, ako ay naging ina ng daan-daan. At iyon, higit sa lahat, ang aking tunay na tagumpay.